Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid, no, sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at ganoon din po, no, sa iba't ibang dako ng mundo na maabot po ng ating broadcast sa mga oras na ito. Welcome po muli, no, dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, particularly, no, dito po sa mga prophecies of Daniel, the book of Daniel and the book of Revelation. Purihin po ang Panginoon mga kapatid, mga kaibigan sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin na hanggang sa mga oras na ito ay tayo ay kanyang inalagaan, ginabayan at inilayo po sa kahit anumang kapahamakan na hanggang sa mga oras na ito po ay nandito po tayo muling nagkaroon ng pagkakataon na mapag-aralan ang salita po ng Panginoon. Bago po tayo magpapatuloy mga kapatid, mga kaibigan sa ating pag-aaralan sa gabing ito, ay nais ko pong anyayahan ang bawat isa sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa inyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pong pag-ingat na hanggang sa mga oras na ito ay kami po ay naging ligtas at muli pong mag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang lahat po ng aming mapag-aralan, ito po ay aming maintindihan at maisabuhay at maging dagdag kalakasan din po sa aming pananampalataya sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay umaasa sa iyong habag at sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. At sa mga oras na ito ay atin pong patuloy na pag-aaralan ang salita po ng Panginoon. Nung nakaraan po na episode po natin ay atin pong napag-aralan ang Daniel 7 at nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang kapareho na description or the numbers of kingdoms na maghahari po dito sa sanlibutan sang-ayon po sa pinakita ng Panginoon sa kay Nebuchadnezzar. Ganun din po in greater detail na sa panahon po ni Daniel in the time of Belshazzar, na kung saan binigyan din ng vision ng Panginoon si Daniel na mas malinaw po yung detalye na in the symbol, hindi na po sa image but in different beast. At nakita din po natin mga kapatid na meron din pong gagawin ang Panginoon na isa pong judgment or paghuhukom na kanya pong gagawin sa langit, at ito po ay pinakita sa kay Daniel na yung Ancient of Days ay umupo at si Jesus Christ, the Son of Man, together with the clouds of heaven, the angels, ay sila po ay pumunta sa Ancient of Days para po tanggapin ni Jesus Christ ang lahat po, dominion, the power, and glory, lahat-lahat po mga kapatid, na kaharian, ibabalik po sa kay Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, dito po tayo sa atin pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon, and this time, titingnan po natin one by one mga kapatid, yung mga kingdoms na tinutukoy po in the prophecies of Daniel 2 and Daniel 7. So makita po natin dito mga kapatid na napaka-impressive ng mga pagmamahal po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na pinakita niya po yung mangyayari thousands of years after. Alam niyo po, mayroon pong mga makikita po natin na mga predictions or yung mga gumagawa po ng mga paghuhula na talagang po sila, sikat po sila sa social media. Makikita din po natin na kahit sa mga mainstream
media, no? Ay sila po ay kilala, mga kapatid, dahil po sa kanila pong tanyag na talento sa paghuhula, pagbigay po ng prediksyon kung ano pong mangyayari bawat taon. Pero ito pong nasa Biblia, mga kapatid, the prophecies or yung mga hula po na nakalagay po dito is not just for 1 year. It is of 1,000 years, mga kapatid. No? 1,000 years po ang sinabi na ng Panginoon, no, kung ano po yung mangyayari. Biro niyo po, mga kapatid, that from the time of Jesus, no, yung pagsimula po ng AD, kasi dalawa po yun, BC, before Christ, and we have also AD, Anno Domini, yung mga years. No? From the birth of Jesus Christ, mga kapatid, pagsimula po ng Anno Domini, in His time, it was already 2,000 years, mga kapatid, mga kaibigan. Pero, prior to that, no, sa panahon po ng Babylon, Babylon was already predicted. No? Nakita na po yung Babylon. It was about 600 years, no, bago po sa kapanahunan ni Jesus Christ. Ngunit mula po doon hanggang sa ngayon at hanggang sa future po, no, na pagdating po ng ating Panginoon, lahat ay ibinigay na po ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Anong sunod-sunod ng mga kingdom na maghahari po dito sa sanlibutan. And it was proven by history, mga kapatid. It was proven, its fulfillment is really specific. No? At talagang kung ano po yung nakasulat, yun po yung nangyayari. Kaya po makikita po natin dito, mga kapatid, pag-aaralan po natin yung unang kingdom na pinakita po sa panaginip, no, ni King Nebuchadnezzar, at the same time with the Daniel, no, na pinakita din po sa kanya. So pag-aralan po natin nung nakaraan na talagang tinukoy, no, ni Daniel kung ano po yung interpretation. Nilinaw niya po, mga kaibigan, mga kapatid, pagkat ito po ay pinakita po ng Panginoon sa kanya, no. So titingnan po natin, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan sa mga oras na ito, no? So we will start with Babylon, no? So we will identify, no, the symbols of Daniel 2, no? Titingnan po natin, mga kapatid, Daniel 2 and Daniel 7, and we will focus on the first kingdom, mga kapatid, which is the Babylon, no? So kung maalala po natin that sa kagaya po, no, sa Daniel 2, yung Daniel 2 po, mga kapatid, meron pong 4 kingdoms, meron pong head of gold, meron pong silver, meron din pong brass, meron din pong iron, at yung iron ay na-divide. At nakita po natin, mga kapatid, na nung time na na-divide na po sila, sa state of division and the mixture of iron and clay, nakita din po natin, mga kapatid, na dyan din ang panahon na kung saan ang Panginoon ay gagawa po ng judgment at ito po ay sisira, no, sa kingdom. At let us take note of this, mga kapatid. Tandaan din po natin, hindi po tumama yung bato sa ulo, hindi din po tumama ang bato sa silver, hindi din po tumama yung bato sa bronze, bagkos ito po ay tumama, mga kapatid, no, during the time of the divided Rome, no. Meaning, mga kapatid, no, or the iron, the divided kingdom. So during the rule of the iron kingdom, mga kapatid, hanggang sa ito'y maging divided, diyan po ang pagpapahayag ng Panginoon, yung judgment niya po ay darating sa mga panahon na ito. At specific po yung prophecy, mga kapatid. Ibig sabihin po, yung judgment na gagawin ni Jesus Christ, yung pagparito niya po dito sa sanlibutan ay hindi po mangyayari sa time ng Babylon, no? Or hindi po mangyayari sa head of gold, hindi din po mangyayari dito sa kingdom of silver, hindi din po mangyayari sa bronze, kundi dito po, mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon po ng paghahari ng iron. At nakita din po natin, mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa
Daniel 7 na meron ding apat na kingdom, no? So, meron ding apat na beast, the lion, the bear, the leopard, at then yung tinatawag na dreadful beast, no? At nakita natin dito mga kapatid na pareho po sila. Apat po sila mga kapatid, mga kaibigan. Apat po sa Daniel 2, apat din po dito sa Daniel 7. So we can determine mga kapatid, no, that this is of the same dream. But in great detail po itong sa Daniel 7. So titingnan, babasahin po natin mga kapatid, the head of gold, no, lion, or the Babylon. No? Daniel 2 verse 37, Thou, O King, art the King of kings, for the God of heaven hath given thee the kingdom, power, strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, and the beasts of the field, and the fowls of heaven, hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. So malinaw po yung prophecy mga kaibigan, malinaw po yung pinakita ng Panginoon, specific po na ito pong head of gold or the first kingdom refers to the kingdom of Babylon, no? So ito talaga ay tumutukoy mga kapatid, mga kaibigan, no, sa kingdom of Babylon. So wala pong duda yan mga kapatid, wala pong hindi po natin ito hearsay, hindi natin ito sabi-sabi lamang, but the Bible itself, no? The Bible itself confirm kung sino ba yung head of gold mga kapatid, kung sino ba yung unang kingdom na nirerepresentahan po ng image na pinakita po sa kay Daniel. Titingnan po natin yung following verses mga kapatid, no? Isaiah 13 verse 1. Sabi po dito, the burden of Babylon, which Isaiah the son of Amos did see. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver. As for gold, they shall not delight in it. So alam niyo mga kapatid, itong si Isaiah, no, habang nagsusulat po itong si Isaiah sa mga visions. Alam nyo po, hindi pa po naghahari ang Medes and Persians. Kahit yung si Cyrus, mga kapatid, na kasama po ni Darius, na sumira po sa kingdom ng Babylon, hindi pa po pinanganak. 150 years, isipin niyo po, 150 years bago pinanganak si Cyrus, sinulat na po ng Panginoon, pinasulat na po sa kay Isaiah kung sino kingdom ang tatalo sa Babylon. And it was presented here, no? It is the Medes, no? Or the Medo-Persian. Alam niyo po, wala pong mga kapatid, no? Maikumpara mo talaga yung mga prediction po na ginagawa po ng mga yung mga tinatawag na mga psychic. Hindi po sila specific mga kapatid. Hindi po sila sigurado sa mangyayari. Maaring mangyari, maaring hindi mangyari. But the Bible itself, mga kapatid, yung sa Bible po, napaka-specific po ng mga pangyayari kung sinong kingdom, hindi pa po yung sikat. Hindi pa po kilala yung Medes and Persians. Hindi pa po sila kilala this time, no? Kasi nga si Cyrus, 150 years pa bago pinanganak, no? Mula nung si Isaiah ay nagsulat ng kanyang aklat. So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, specific po ang Panginoon. Pinakita niya po kung anong kingdom or sinong kingdom ang tatalo sa Babylon. No? Isaiah 13 verse 18, sabi po dito, their bows also shall dash the young men to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb, and their eyes shall not spare the children. And Babylon, the glory of the kingdoms, the beauty of the Chaldees, excellency, shall as when God overthrow Sodom and Gomorrah.
Alam niyo po mga kapatid, itong mga city na ito, the city of Nineveh, Sodom, Gomorrah, Babylon, itong mga city na ito mga kapatid, kung atin pong maalala sa atin pong napag-aralan nung mga nakaraan pa na mga topics, these are the cities that were founded or yung nag-establish po nito ay si Nimrod, no? Si Nimrod, yung apo ni Ham, no, na anak ni Cush. At nakita natin mga kapatid na siya po nag-establish nito. And they were the people na nagrebelde po sa Panginoon. Hindi po naniwala sa pangako ng Panginoon. Bagkus sila po ay nagtayo ng sarili nilang monumento, no, sa kanila pong rebellion against the Lord. Ngunit nakita po natin dito mga kapatid, specific po na pinakita sa kay Isaiah kung ano pong mangyayari sa Babylon. No? Sisirain po sila ng mga Medes and they shall be overthrown. No? Just like when God overthrows Sodom and Gomorrah. Kung maalala natin po, no, ito pong Sodom and Gomorrah ay ang city kung saan doon po nakatira dati si Lot, no? At nakita po natin mga kapatid that itong mga syudad na ito, no, the Sodom and Gomorrah, ay umabot po sa sukdulan na hindi na po sila mapatawad ng Panginoon at tinangka nila po na i-blaspheme, no, or gawan ng karahasan yung mga angel na pinadala po ng Panginoon upang tingnan ang sitwasyon sa Sodom and Gomorrah. And they were judged by God, no, through fire. Sinunog po yung Sodom and Gomorrah. At makikita po natin mga kapatid, na kagaya din po ng Sodom and Gomorrah, yun daw ang mangyayari sa Babylon. Ayon po sa pinakita ng Panginoon sa kay Isaiah. Kasunod po nito mga kapatid, mababasa po natin, Isaiah 13:20, "It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation. Neither shall the Arabian pitch tent there, neither shall the shepherds make their fold there. But the wild beasts of the desert shall lie there, and their houses shall be full of doleful creatures, and the owls shall dwell there, and the satyrs shall dance there. And the wild beasts of the island shall cry in the desolate houses, and the dragons in their pleasant places, and her time is near to come, and her days shall not be prolonged." Isipin niyo po mga kapatid, mga kaibigan, sino po, no, ang mag-aakala na sa kabila po ng kasikatan ng Babylon, sikat na sikat po sila sa panahon ni King Nebuchadnezzar, no, na lahat po ng mga tao sa buong mundo ay nag-adore, no? Talagang kilalang kilala po yung Babylon. Sinong mag-aakala na ang sikat na syudad, mayaman na syudad, kayang magpatayo ng statwa na pure gold? Makikita po natin mga kapatid na sabi po dito, hindi na po siya titirahan. Ang titira na po doon yung mga wild beast, yung mga doleful creatures, yung mga owls, yung mga satyrs. At makita po natin mga kapatid na wala na pong titira doon, wala nang makapagpatayo pa noon, wala nang makapagpabalik, no, sa glory ng Babylon. At makita po natin mga kapatid, mga kaibigan, na hindi pa po sila inatake ng Medes and Persians. Pinasulat na po ng Panginoon kung ano yung kanyang kahihinatnan. No? So makikita po natin sa kasunod po na verses mga kapatid, Jeremiah 51:1, "Thus saith the Lord, behold, I will raise up against Babylon, and against them that dwell in the midst of them that rise up against me a destroying wind, and will send unto Babylon fanners, and shall fan her, and shall empty her land, for in the day of trouble they shall be against her round about." So makita po natin dito mga kapatid, magpapadala po ang Panginoon ng hangin, no,
nakakasirang hangin, at siya po ay aalisin sa kanyang pwesto, mawawala po, magiging empty po yung Babylon. Saan na yung Babylon ngayon, mga kapatid? Saan na? No? Nandyan pa ba yung Babylon? Makikita pa ba natin yung existing kingdom? Yung ginawa po, no, na city ni King Nebuchadnezzar? Saan na yun? No, saan na yun? Yung sobrang yaman na city, nasaan na ngayon? No? Ayon po sa nakasulat at pinakita po ng Panginoon, magiging empty po siya, mga kapatid. No? Kasi magpapadala po ng gyera yung Panginoon, destroying wind, ibig sabihin troubles and wars. At sabi po dito sa verse 3, against him that bendeth, let the archer bend his bow, and against him that lifteth himself up in his brigandine, and spare ye not her young men, destroy ye utterly all her host. So pinaubos talaga ng Panginoon, sinira po yung Babylon, mga kapatid, kasi umabot po sila sa punto na kung saan sila po ay nag-rebel, no, laban sa Panginoon. Jeremiah 51:4, thus the slain shall fall in the land of Chaldeans, and they that are thrust through in her streets. For Israel had not been forsaken, nor Judah of his God, of the Lord of hosts, though their land was filled with sin against the Holy One of Israel. Flee of the Medes of Babylon, and deliver every man his soul. Be not cut off in her iniquity, for this is the time of the Lord's vengeance. He will render unto her the recompense. So sinira po itong Babylon, mga kapatid, no? At makikita po natin ayon po sa sinulat po, pinasulat ng Panginoon, pinakita sa kay Isaiah, mga kapatid, na yung mga patay, no, sa Babylon, they shall fall in the land of Chaldeans. No? At makikita po na ito ay magkakalat sa kanyang mga streets. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, na itong judgment of the literal Babylon, literal kingdom of Babylon, is also a figure on how will God destroy the modern Babylon. No? Alam niyo po, kung meron pong dating Babylon, mga kapatid, na physical kingdom na ating makikita po, mga kapatid, na nag-guide po sa mga tao na kalimutan ang Diyos. Alam niyo po ba na meron din pong modern Babylon, mga kapatid, mga kaibigan, na in the form of religions sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, na ginagay din ang mga tao na talikuran ang totoong Diyos. No? Alam niyo po, this judgment that were pronounced in the physical Babylon or the kingdom of Babylon during their time, mga kapatid, is also the same na judgment po na ibibigay po ng Panginoon in the spiritual Babylon in our day. No? Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, napaka-importante na atin pong makilala kasi alam na po natin, mga kapatid, no, kung sino po yung head of gold, yung first kingdom na maghahari during sa time po, no, na pinakita ito sa panaginip po ni King Nebuchadnezzar at the same time with the dream of Daniel. Nakita po natin ito, it is the kingdom of Babylon. At makikita po natin, mga kapatid, that these are the monuments of the pagan people, no, na kung saan sila po ay nagrebelde laban po sa Panginoon. Jeremiah 51:7, Babylon hath been a golden cup in the Lord's hand, that made all the earth drunken. The nations have drunken of her wine, therefore the nations are mad. No? Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, naging kasangkapan din ng Panginoon itong Babylon. No? Naging golden cup din ito sa kamay ng Panginoon. Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung Isaiah, mga kapatid, mga kaibigan, that this kingdom that rebels against God, hindi po nakipag-usap ang Panginoon doon lamang sa mga kings. No? Although na sila po yung kinakausap ng Panginoon during this time,
But alam nyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung babasahin po natin yung Isaiah, ang kinakausap po ng Panginoon, yung power, yung nagbigay po ng power sa kingdom na ito, and it was Lucifer, mga kapatid. No? Na kung saan, alam nyo po, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. No? Si Lucifer po ay naging leader din po ng mga angels, mga kapatid, doon sa langit. No? Siya po yung pinakamataas sa lahat po ng mga angels. Siya po yung light bearer. No? Ibig sabihin po, tagapag-communicate po siya ng liwanag doon sa mga angels, mga kapatid. Ngunit dumating po sa time na itong si Lucifer ay hindi na po nag-communicate ng light. Bagkus siya po ay nag-communicate ng mga doubts, no? Ng mga falsehood upang sirain po ang Diyos, akusahan ang Diyos, hanggang dumating po talaga ang panahon, mga kapatid, na hindi lang po accusation, hindi lang po secret rebellion, dumating po talaga, mga kapatid, sa tinatawag na open rebellion. Nakipag-away po siya, mga kapatid, at naging Satanas po siya kasi hinulog po siya. He was fallen. Nahulog po siya mula sa kanyang pwesto bilang light bearer. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, na itong Israel, no, or yung mga ginagamit po ng Panginoon na nagsisilbi pong liwanag sa sangkatauhan, ay same opportunity po ang binibigay sa kay Lucifer. They are to be light bearers, no? Kailangan po sila na magdala ng liwanag. Pero pag dumating po ang punto, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi na po liwanag na nagmula sa Diyos ang kanila pong kinukommunicate, they are in fallen condition. No? Pag tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging representatives niya po sa purpose na tayo po ay magbibigay, mag-spread po ng liwanag na nagmula po sa langit, mga kapatid. Pag dumating po tayo sa punto na hindi na po liwanag ng Panginoon yung ating kinukommunicate, we are already in the fallen condition. No? Just like with the time of Babylon, mga kapatid, na sinabi po ng Panginoon dito, naging golden cup siya sa kamay ng Panginoon that made all the nations, all the earth drunken. No? The nations have drunken of her wine, therefore the nations are mad. Ito po nakakatakot. Yung wine po, mga kapatid, ibig sabihin po nun ay doctrine, katuruan. Pinainom niya po yung buong sanlibutan, yung buong sangkatauhan. Kaya po, yung buong sangkatauhan, mga kapatid, ay nawala po sa kanilang sarili. No? They were mad. No? Ibig sabihin, nawala po sila sa katinuan. Hindi na po nila kinilala ang totoong Diyos, mga kapatid. Kaya po, sabi po dito, verse 8, Babylon is suddenly fallen and destroyed. Howl for her, take a balm for her pain, if so she may be healed. Alam niyo po, hinahangad din ng Panginoon. Nung nahulog na po yung Babylon, hinahangad po ng Panginoon na bigyan po siya ng lunas. Baka siya ay malunasan. No? Sabi po dito sa verse 9, we would have healed Babylon, but she is not healed. Kaya po sana itong bigyang lunas ng Panginoon, mga kapatid. Pero ayaw niya po magpalunas. No? Kaya ang sabi po dito ng Panginoon, forsake her and let us go everyone into his own country, for her judgment reacheth unto heaven and is lifted up even unto the skies. Alam niyo, mga kapatid, yung ganitong figurative languages na binigay po ng Panginoon, the same with the Babel na tinayo din po ni Nimrod, na umabot na po sa langit. No, umabot na po sa langit yung kanyang rebellion, yung kanyang pagtayo ng power that would serve as a monument of his rebellion. Gusto niya pong lipunin ang lahat ng mga tao sa isang lugar
upang sila po ay magrebelde laban po sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon po ay nagbigay po ng judgment. Just like with Babylon, mga kapatid, nung tinaas niya na po yung kanyang sarili, umabot na po sa langit yung kanyang kapangahasan. Ang nangyari po, mga kapatid, mga kaibigan, she was fallen. No? At sa pagpatuloy po nito, mga kapatid, babasahin po natin Jeremiah 51:10, the Lord hath brought for our righteousness. Come and let us declare in Zion the work of the Lord our God. Make bright arrows, gather the shields the Lord has raised up, the spirit of the kings of Medes, for his device is against Babylon to destroy it, because it is the vengeance of the Lord, the vengeance of his temple. Ang Diyos mismo, mga kapatid, ang nag-appoint sa Medes, no? Yung mga Medes and Persians, sila po ang inappoint ng Panginoon na tatalo at sisira po sa Kingdom of Babylon. Kaya sabi po dito, set up a standard upon the walls of Babylon, make the watch strong, set up the watchman, prepare the ambushes, for the Lord hath both devised and done that which he spake against the inhabitants of Babylon. So napakalinaw po, mga kapatid, na pinahayag po ng Panginoon yung liwanag tungkol po sa katapusan ng kingdom ng Babylon. No? Kaya po, makikita po natin, mga kapatid, kagaya po ng dineclare po ni Daniel, ang Panginoon ang nag-set up ng kingdom, ang Panginoon din ang nag-destroy. Siya ang naglalagay ng hari, siya din ang nag-aalis ng hari. Alam niyo, mga kapatid, kung manotice niyo po ang pattern nito, no? Na yung mga king, nung sa simula pa na naging matapat po sila sa Panginoon, susceptible pa po sa banal na espiritu yung kanilang mga puso, na kaya pa po nilang makinig, no, sa Panginoon. They are blessed by God. Nandyan po sila sa kanilang pwesto. Ngunit dumating po yung time na naging mapagmataas sila sa kanilang sarili at sila rin, no, ay itinakwil ng Panginoon. Kaya makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, that the kingdom of Babylon was destroyed, at napakalinaw po dito sa prophecy na ang tatalo po sa kingdom ng Babylon is the kingdom of Medes. So kasunod po nito, mga kapatid, Jeremiah 51:44, and I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he hath swallowed up, and the nations shall not flow together any more unto him, yet the wall of Babylon shall fall. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung human strength lang po at human devices yung gagamitin na pagplano sa pag-destroy ng Babylon, hindi po ito kaya ng Medes and Persians. Hindi po. Kasi napakalawak ng wall ng Babylon, no? Napakakapal po ng kanilang wall na wala pong makatalo, wala pong makasira noon, mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit ang sinabi lang po ng Panginoon, na iiwanan niya lang po ito ng two-leaf gates, no? Makakalimutan lang po nila sa kanila pong party-party, mga kapatid, no? During the time of King Belshazzar, nakita po natin, mga kapatid, sa ating napag-aralan nung nakaraan, no, na ang Panginoon ay nagsulat ng judgment sa wall, at that very night, no, sa gabing iyon, binigay na po ang kingdom ng Babylon into the hands of Medes and Persians. No? Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, we have more reasons, no, to trust in God. For He knows, no, alam niya po kung ano po yung mga mangyayari sa unahan. Sana po, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po tayo matulad sa parehong sitwasyon, no, sa Kingdom of Babylon, na naging mapagmataas sa kanyang sarili, na nag-communicate po ng mga bagay na mula po sa kadiliman, sa halip na yung liwanag ang kanyang i-communicate.
Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, no, in this very time that we are living in, napakarami pong mga wine of Babylon na hanggang sa ngayon ay pinaniniwalaan at pinapraktis pa po ng mga tao. Binigyan na po yan ng judgment ng Panginoon mga kapatid, but kung ang physical Babylon was already destroyed, we have the spiritual Babylon in these last days. Kaya po titingnan po natin mga kapatid ang kasunod po no na pag-aaral natin sa susunod na pagkakataon, panahon no sa mga Medes, pagkatapos po ng head of gold no, napapalit na po yung silver, yung second po na beast which is the bear, at makikita po natin mga kapatid, titingnan po natin kung ano din ba ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Ano ba yung bagay na ipinahayag po ng Panginoon sa kanila. Kaya po mga kapatid, napaka-importante po na ito po ay hindi lamang ito prophecy sa Bible. This was ratified. No? Ito po ay napatunayan sa mga nangyari po na history. You can search out the history mga kapatid. Pwede nyo pong i-research yung history kung ano po yung pagkasunod-sunod ng mga kingdoms, kung ito ba ay sang-ayon sa hula po na ibinigay po ng Panginoon. No? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At purihin po ang Panginoon no, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magtatapos mga kapatid, mga kaibigan, nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong paggabay sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tunay na ikaw po ay karapat-dapat na paniwalaan, Panginoon. At ang amin pong pag-ibig sa inyo ay lalong lumalalim dahil po sa iyong pagbibigay ng mga hula ng pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalaki pa at mas lalalim pa ang aming paniniwala sa inyo, na masigit pa po kaming magtitiwala sa iyo pong kalooban sa bawat isa sa amin. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon, kaya kami po ay umaasa at humihiling sa iyo na gabayan niyo po kami palagi sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, upang kami po ay makalakad sang-ayon palagi sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami na magapi ang aming sarili, ang aming mga kahinaan, upang kami po ay malinisan at maihanda sa buhay na walang hanggan. Tulungan niyo din po, Panginoon, ang mga viewers kasama po ang kanilang mga pamilya, na sila rin po ay mailigtas at magkaroon po ng pagkakataon na magsilbi at kikilala po sa inyo habang may panahon pa. Panginoon, sa gabing ito ay ilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Bantayan niyo po kami at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo din po kami na makagising sa umaga na muli pong magpapasalamat sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa gabing ito. Sa susunod na pagkakataon, mga kapatid, kung hindi po tayo magkakaroon ng aberyan bukas, magpapatuloy po tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? Upang tayo po ay maging handa sa paparating po na malaking pangyayari, lalo na po ang pagparito ng ating Panginoon na si Jesus. Bago po tayo maghiwa-hiwalay sa gabing ito, nais ko pong batiin ang ating mga viewers, sa aking mahal na ina, Julie Wanse, at kay Ninang Rosabella Idombingo, ganun din po no, kay Juna Maso, sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, ganun din po kay Sister Gliceria Rillermo, at ganun din po kay sa aking mahal na
biyanan, si Elma Roa Ortega, ganun din po kay Brother Gisrael Bachicha, Sister Idelita Ramos, Sister Lydia Maso, kay Mami Arlene Roa, ganun din po kay sa pinsan ng aking asawa, si Brother Arthur, no, Maniago. Ganun din po mga kapatid kay Pastor Jesse Umali, Sister Esther Tibay, Remy Maniago. Ganon din po kay Madeline Salares Lacaba, Joyce Rojas Maniago, kay Ma'am Yulin Alusilha Kunihar Flores. Ganon din po kay Ubana Wanse, kay Moises Rojas Obliopas, Fresco Magtuba, Melanie Salazar, kasi Camilo, Rico Jean, Soliano Felipe, at sa aking kapatid, Jericho Gustilo Wanse. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral. At sana po ay samahan niyo po ako muli, no, sa susunod na pagkakataon na mapag-aralan ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. May God bless us all. And once again, good evening po sa ating lahat. Amen.